bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko, panghabang buhay. Hindi pala. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Sofia. At ito, ang aking secret file. Taga Lucena City talaga ako. Doon ako nag-aaral at nakatira. Pero merong dumating na problema. Kaya kinailangan kong mag-transfer sa Catanawan, Quezon. At sa pag-transfer kong yun, meron akong nakilalang lalaki. Naging boyfriend ko siya. Itago natin siya sa pangalang Lance. Naging kami noong November 2018. Masaya kami sa relasyon. Merong mga hindi pagkakaunawaan. Nag-aaway kami. Pero nagkakaayos rin. Mapusok ang aming naging relasyon. Then lumipas pa ang panahon. Nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may nagbago. Pakiramdam ko, anytime, pwede na niya akong bitiwan. Then one day nalaman ko, nabuntis ako. Kaya pala, malaki na yung tiyan ko. Nalaman ko na 4 na buwan na ang ipinagbubuntis ko. Lumipas pa ang mga araw. Dumating na nga yung kinatatakutan ko. Iniwan ako ni Lance dahil sa isang babae. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Parang naiwan akong mag-isa. Yung akala ko, pananagutan niya ako, panghabang buhay kami. Pero hindi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kaya nagdesisyon ako na umamin kay mama na buntis ako. OFW ang nanay ko. Tanging video call lang ang kasangga namin para magkausap kami. Si Papa naman, sa Maynila nagtatrabaho. Meron naman akong 2 mga kapatid, parehas lalaki.
Kaya nung sinabi ko kay mama na buntis ako, hanggang dun lang yun. Kasi wala namang magagawa ang mama ko. Nasa ibang bansa siya. Si papa naman, nasa Maynila, nagtatrabaho. Hindi naman siya makauwi agad sa amin. Yung dalawa kong kapatid, ano bang alam nila? Parehas kaming mga bata pa. Ang tanging naramdaman ko na lang ay ang pagtanggap nilang lahat. Nalaman na ng buong pamilya ko na buntis nga ako. At mabuti na lang, hindi naman nila ako pinabayaan. Nakikibalita ako kay Lance. Kasi siya, yung taong nagpabaya sa akin. Sa amin, ng anak namin. May mga kaibigan si Lance na kumakausap sa akin. At ang sabi sa akin, inabanggit daw sila sa kanila ni Lance na hindi raw ako matinong babae. Dahil nagsusuot daw ako ng maiksing shorts. Bitch daw ako. Kaya pinalitan ako ni Lance. Hindi nakatulong yung mga naikwento ng kaibigan ni Lance sa akin. Mas na-stress ako sa pagbubuntis ko. Labas-pasok ako sa ospital. Hanggang sa dumating yung araw na masisilayan ko na yung anak ko. Napakaganda ng anak ko, sobra. Nung natitigan ko siya, naiiyak ako. Naiisip ko yung kinabukasan niya. Naiisip ko rin na lalaki siyang walang ama. Ang hirap maging ina. Pero alam ko, magiging worth it ang lahat. So kinailangan kong tumigil sa pag-aaral ng 1 taon para matutukan ko yung anak ko. Hindi alam sa school ko na buntis ako at nanganak na ako. Natakot din kasi ako na baka hindi ako tanggapin ng eskwela pagbalik ko at magiba yung tingin sa akin ng mga kaklase ko. Fast forward. Paganda ng paganda yung anak ko. Masasabi ko ring sobrang talino niya. Yun bang parang naiintindihan niya yung mga sinasabi ko? Kada buwan, nagsiselebrate kami. Then one day, bigla na lang nag-message sa akin si Lance. Humihingi siya ng tawad sa akin. Gusto raw niya na makita yung baby namin. That time, hindi ko i-deny na sobrang saya ng puso ko. Dahil dinig ng Diyos ang dasal ko na sana mabuo kaming pamilya. Okay na lahat. Nagpaplano na kami na pupunta siya sa bahay. Hihingi siya ng tawad sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan. Gustong-gusto ko matulog. Samantalang, hindi naman ako ganun. Dahil mahilig akong magpuyat.
At hindi ko akalain na yung gabi pa lang yun, ang huling beses na maririnig ko at makikita ko ang pagtawa ng anak ko. Hindi ko alam na yun pala ang huling beses na makakalaro ko yung anak ko. Nakatulog ako. At pagkagising ko, pagka-check ko sa anak ko, malamig na siya. At matigas na yung katawan niya. Nagpapanik na ako noon. Agad-agad ko siyang kinuha sa pagkakahiga niya. At isinugod namin siya sa ospital. Pagkarating namin ng ospital, kinuha siya agad ng nurse para i-check. Dumating din ang doktor. Maya-maya pa, kinausap na ako. At ang sabi, wala na raw yung anak ko. Ang sabi, sudden infant death syndrome. Walang dahilan. Ang sigla-sigla pa nung anak ko nung gabi, tapos kinabukasan wala na. Para naman akong mababaliw nun. Sobrang sakit. Napakasakit na ako yung mismong ina niya na maghahatid sa kanya sa huli niyang hantungan. Ang sakit-sakit na makita siyang nasa kabao. At hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa akin yung alaalang yun. Na kung sana hindi ako natulog, baka sakaling buhay pa siya hanggang ngayon. Baka sakaling nailigtas ko yung anak ko. Kaya nga, sinisisi ko yung sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit nangyari lahat ng yun. Kawawa naman yung anak ko. Napakabait, napaka-inosente, matalino at namang ganda-ganda. Sana nailigtas ko siya. Sana nauna ko siya. Sana umiyak na lang siya para narinig ko at nagising ako. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa nang dahil sa pagkawala ng anak ko. Pero anak, salamat. Kasi iniwanan mo ako ng masasayang alaala. Dahil sa'yo, maraming relasyon ang naayos mo. Nagkabati na kami ni Kuya. Okay na kami ni Mama. At si Tito O. Maayos na kami ngayon. At yung daddy mo, bumalik na siya. Inayos mo kaming lahat. Alam kong nandyan ka na sa heaven. At alam kong hinding-hindi ka na masasaktan ng kahit sino o makakaramdam ng kahit anong sakit. Basta hintayin mo ko, ha? Dahil balang araw, magkakasama rin tayo. Gusto ko lang malaman mo, anak, na mahal kita. Sammy, my little angel. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sofia. At ito, ang aking secret file.